Oh, iyak, iyak, iyak na. Pwede ka palang mambasa sa araw-araw. Pag dumila ito, bubuntalin to ni Mayor. Batukan mo, Mayor. Hindi, joke lang. Di makadila, no? Pagsalitain niyo yung unggoy na. Para sa ating otoridad. Na parang pusang gumaganon eh. Ay, magsalita eh. Analyze Dapat pa nilang pinasquat, tapos binasa. Punto ng seleksyon. Bakit ba napaka-barbaric ng mga tao? Kagaya nitong si Nico David, anti-kupal pero siya, kupal din. Part na rin ng human nature yung pagiging violente natin. Dahil na rin sa combination ng evolutionary, psychological, and societal factor. Ang problema nga lang dito sa taong ginagawa natin ng komentary ngayon tungkol kay Nico David, isa to sa mga tao nagpo-promote ng critical thinking. So mabilis na context lang. Nagkaroon ng Wata Wata Festival sa San Juan, tapos naging issue ito kasi maraming taong naabala at naging issue ito sa social media. Kumalat ito hanggang sa itong si Lexter na naging mukha nung kinainisan or tinatawag na kupal, boy dila, kupal ng San Juan, gumawa ng apology video kasi nga nagkakaroon na siya ng death threat, pinapadala ng mga fake booking sa address niya. Kung tutuusin, hindi lang naman siya mag-isa yun ang basa doon sa San Juan. Hindi lang naman siya mag-isa doon, ang dami nila. Pero siya yung kinaiinisan kasi nga dun sa na-capture na video nilalabas niya pa yung dila niya. Gumawa siya ng apology video, gusto niya ma-meet si Manong Rider na binasa niya na nilalabas niya pa yung dila habang binabasa niya. Gusto niya mag-apology ng personal at lumabas din siya sa media. Nagpa-media si Mayor kasama si Lexter. At ito nga, gumawa habang live itong nag-apology sila Mayor, sila Lexter, gumawa ng reaction video ng live si Nico David. At pinanood ko to. At ang masasabi ko lang, ayun, walang kwenta yung mga komentary ni Nico David dito. Basta Nico, bano. Tingnan mo, may papakita ko sa inyong clip. Makikita nyo kung gaano siya kabano. Alam niyo po, ng ating ordinansa, ang mga nakasaad na bawal doon, una-una yung sa pilitang pagbubukas ng mga sasakyan para mambasa, yung pagsampa sa mga sasakyan o pagyanig nito. No? So specifically, yung kanyang ginawa na pagbabasa gamit ang water gun at yung pangdidila, no? Kung tutuusin, talagang walang violation ito. Kahit sa batas, no? Kinonsulta po namin sa ating mga abogado. Yun lang. Si Vice Mayor Agawida isang abogado. Kinonsulta natin ang ating So pwede ka palang mambasa sa araw-araw. Tangina no, ganun siya. Ganun siya kata. Pwede daw mambasa araw-araw. Ay nako, Nek. Tangina, bobo talaga na to. Nakikinig ka ba na mabuti kay Mayor? Yung ordinance nga nila, bawal mong buksan yung mga sasakyan sa pilitang babasahin yung mga tao. Pinakita nila sa abogado nila yung viral video ni Lexter na binabasa niya yung rider, tapos nilalabas yung dila. Wala nga sila makita na wala sila makitang violation sa ordinance nila. Okay? Tapos sasabihin ni Nico David, pwede daw mambasa araw-araw. Bobo ka ba, Nico David? Sige, gawin mo mambasa ka dyan araw-araw. Ewan ko lang kung mangyari sa'yo. Taka. Ewan ko ba dito kay Nico David? Baka isa siya sa mga taong may sakit sa utak, no? Ako naman, gaganunin yung leeg ko. Mayor, isa lang. Paano lang? Huwag kang didila. Huwag kang didila. Dapat pinapalo yan, sinisinturon. Alam mo, Nico David, dati nagpo-promote ka ng critical thinking. Ngayon, katangahan na lang yung pinopromote mo. Utangin na mo, kaya masamang tao ka. Kanina gusto mong ipag-squat, tapos basain. Tapos ngayon sasabihin mo, dapat sinisinturon. Dapat pa nilang pinasquat, tapos binasa. Punto ng seleksyon. Dapat pinapalo yan, sinisinturon. Alam mo, Nico David, kaya yung mga bata dapat hindi pinapalo. Dahil iniisip ng mga bata na, ay ganun pala dapat para may tama yung mali, gumawa ng violente, saktan yung isang tao para matuto at hindi matatapos yung conflict. Kapag ni-apply nila yan hanggang sa pagtanda nila, yan, road rage, di ba? Ganyan nangyayari pag may nakalitan, ka-conflict, away na lang, santukan na lang, barilan, di ba? Yun yung nakalakihan, yun yung nakasanayan, yun ang i-apply niya sa buhay niya. At alam mo ba, hindi lahat ng tao applicable yung physical punishment. Yung ibang tao, halip na matuto, baguhin nila yung behavior nila, iwasan yung pagkakamali after nilang maparusahan. Ang iba, gagawa pa rin ng mali. Pero ang gagawin nila,
para hindi sila maparusahan, tataka sila, iiwas, magsisinungaling. Ganun ang ginagawa ng ibang tao. Ibig sabihin, di applicable sa lahat ng tao yan. Di effective yung physical punishment. At alam mo, kapag pinurusahan ni Mayor yan ng physical punishment, yung squat, sisinturinin, si Mayor yung mapapasama, mawawala yung tiwala ng mga tao sa kanya. May isa pang video si Nico David kasi nagkita na si Lexter at saka yung rider at humingi na ng pasensya. Nagpasensyahan na yung dalawa. Humingi ng apology si Lexter. Tara, panoorin natin yon. Well, yung iba sa inyo parang nakukulangan sa ginawa ni Mayor kasi dapat daw ay mas pinaigting yung tawag dito, pinaigting yung parusa. And you know, I somewhat agree to that kasi ang lumalabas nito, it makes sense na gumawa ka ng kaguluhan sa mga ganyan. Or pag nag-meme ka, dire-diretso na talaga. Kita mo, gumawa ng hindi ka aya-aya si Boy Dila, pero na-rewardan siya. Maraming tao doon sa San Juan, sa Wata Wata Festival, ang gumawa ng hindi kaya-aya. Bakit hindi lahat sumikat? Bakit si Lester lang? Ha? Ginusto ba ni Lester na sumikat? Nang hindi ka aya-aya si Boy Dila, pero na-rewardan siya. In the sense na, ayan, nakaharap niya si Mayor Zamora, nakaharap siya sa media, nag-viral siya, and now meron na siyang napipintong vlogging career. Reward pala na ma-meet si Mayor. Reward pala na ma-media. Hindi nakakatuwa yun na ma-media. Wait lang. Reward pala na ma-media, na ma-mainstream. Kaya pala si Attorney Libayan, hindi ma-mainstream, hindi mabalita na kinasuhan ni Rapi Tulfo. Kasi reward pala yun. Thank you, Nico David. Pero para sa akin, hindi reward yun. Ma-media, mag-apology ka. Nakakahiya yun. Kaya nga hindi magawa-gawa ni Lexter dati pa na mag-apology. Nung simula pa lang. Diba? Hindi niya magawa kasi nga nakakahiyang mag-apology. Nakakahiyang mag-apology, mag-public apology. At yung vlogging career, kung wala namang kwenta mag-vlog yan si Lexter, walang kwenta yung content yan, hindi yan tatagal. Kagaya mo, Nico David, malapit-lapit ka na rin, hindi ka na rin tatagal kasi walang kwenta yung mga content mo. Pautay-utay, may expose din yung mga kataan mo. Pautay-utay, mas tatalino pa yung mga viewers kesa sa'yo. At mapunta naman tayo kay Makagago. Gumawa din ng content si Makagago. Gagawin din natin ng reaction video yon. Tara, panoorin natin. Now, nag-work ba yung ginawang incredible thing ng mayor ng San Juan? Na pagsorihin siya, public apology? Definitely no. Yan ang problema sa ating bansa. Ang ating bansa, walang pangil. Wala daw pangil. Ang gusto kasi sabihin ni Makagago dito na ang nangyari lang, apology video. Nag-apology lang si Lexter. Ang gusto kasi nilang mangyari, sampan ng kaso, mapakulong, okay, maparusahan, physical. Yung iba kasi gusto nila physical punishment. Ulitin ko, yung ginawa ni Lexter, wala siyang nilabag na city ordinance dun sa Wata Wata Festival. Sadyang nakakainis lang yung ginawa ni Lester. Habang binabasa niya yung rider, nakalabas pa yung dila niya. Nakakainis lang talaga siya. Sobrang nakakainis. Kasi kung papanoorin mo yung compilation nung Wata Wata Festival na yung iba hinaharang yung sasakyan, inuuga-uga, tapos pilit na binubuksan, tapos sabay isisingit yung mukha ni Lester na binabasa niya yung rider habang nakalabas yung dila. Talagang maiinis ka. Okay? Pero yung inis na nararamdaman mo dun sa ibang tao, yun nga lang nalipat kay Lester kasi siya yung kitang-kita yung mukha, nakalabas pa yung dila, sobrang nakakainis yung ginagawa niya. Doon napunta lahat ng inis mo sa kanya. Okay? Bilang patunay na walang nilabag na city ordinance si Lester, ipapakita ko ulit yung video clip na sinabi ni Mayor. Alam niyo po, ng ating ordinansya, ang mga nakasaad na bawal doon, una-una yung sapilitang pagbubukas ng mga sasakyan para mambasa, yung pagsampa sa mga sasakyan o pagyanig nito. No? So specifically, yung kanyang ginawa na pagbabasa gamit ng water gun at yung pangdidila, no? Kung tutuusin, talagang walang violation ito. Kahit sa batas, no? Kinonsulta po namin sa ating mga abogado. Si Vice Mayor Kawila isang abogado. Kinonsulta natin ang ating city legal officer, ang ating city administrator. Lahat sila abogado. Wala kasing violation ng anumang batas. Ngunit kung sakaling yung rider na binasa niya, nasira ang cellphone,
di kaya ang laptop, pwede siyang kasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property. Pero depende ngayon yan kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint. Ang ating bansa, walang pangil. Yan. Kaya ang mga Pilipino, hindi naman lahat pero karamihan sa Pilipino na gumagawa ng mga kabulastugan tulad ng tao na ito, instead na matuto, ang nangyayari, sumisikat. Ikaw makagago. Diyan ka rin nagsimula, di ba? Instead na matuto, sumikat. Ko natatakot mahuli man ako. Tangina mo, magalaw na tangina mo, noy, tanginang makapagal nila lahat ko ng Pinoy. Tangina mo, Lord, kay Satanas ako, hombre. O ngayon, Gago pa si Lord. Ang dami mong, base sa kwento mo, dami mong hinarap na kaso, daming taong nag-apology ka personal na nag-apology ka rin. Ang dami mong ginagong tao, pero ang tagal mo bago natuto. Actually, ngayon ka lang natuto Ngayon lang nagbago yung content mo. Pero sa nakikita ko, ganun pa rin, nagpo-promote ng sugal, scripted yung mga content na ginagawa mo, scripted. Yung pag mga tropa mo, kaibigan mo, may issue, hindi mo ma-content, di ba? Nagbago ka na? Ganyan ba yung nagbago na? Nung nakaraan may issue si Rendon, inaabangan kita, wala kang nagawang content sa kanila. Kasi tropa mo yun Nagbago ka na talaga. Once na sumikat, syempre, ipapatawag, magpapapogi ang politiko, kasi huwag niyong kakalimutan na iboto si Mayor sa 2025. Konting buwan na lang kasi. Naintindihan nyo? At kung wala namang gagawing action si Mayor, hindi nagpa-media, walang nangyari, anong sasabihin nyo kay Mayor? Walang kwenta, huwag nyo iboto. Ganun, no? San lulugar si Mayor? Mga nakarang administrasyon dito sa San Juan, nangyayari na po yan. Alam naman yan. So yun, ang nangyari naman today, nagkaharap na ang binansagang Boy Dila at ang motorcycle rider na kanyang binasa noong Wata Wata Festival sa San Juan. So nakikita dito na niyakap ni Boy Dila itong itong moto rider na ito. Now, wala namang masama sa action, mga kahombre ko, no? Kasi, syempre, saan ba naman tayo papunta kundi sa ipag-aayusin natin? Pero ang pinaka-problema dito, natuto nga ba talaga si Boy Dila? Tingin ko natuto si Boy Dila. Ikaw ba naman pagbantaan yung buhay, padala ng mga fake booking, tapos yung address na pinapadala, ibang address pa yun Hindi naman talaga bahay ni Lexter Castro yun. Tingin ko, para sa akin, tingin ko natuto talaga si Lexter doon. Talaga si Boy Dila? Ang sagot ko dyan, sa aking opinion lang Opinion mo naman pala Sige, hindi ko na ako kontra yan. Opinion lang naman pala yan. Sa aking opinion lang hindi siya natuto. Hindi po matututo yung mga ganyang klase ng tao sa gantong movement. Mamukatan mo, nagva-vlog na yan. Wait lang, parang kukontra ako So kung nag-vlog siya, ibig sabihin hindi siya natuto? Ganun ba yun? Kapag natuto siya, dapat hindi siya magba-vlog? Anong connect? Nagva-vlog na yan. Mamukatan mo, sikat na yan. Kasi now, tuloy, yan yung nangyayari. Yan yung karamihan yan ng mga iniisip ng mga bata ngayon. Yung maging walang yaka siguro. Tulad niya, si Otlum, sumikat kasi nagnakaw. Si Diwata naman, sumikat back in the day kasi nakulong. So ito naman, gumawa ng kabulastugan, tas ngayon, sikat na siya. Ikaw din naman nanggago ka nanggago dati, sumikat. Ba't hindi namin pwedeng gawin ngayon? Kasalanan mo ito, makagago. Ikaw nagpasimuno nito. So ito naman, gumawa ng kabulastugan, tas ngayon, sikat na siya. Baliktad po ang nangyayari, mga boss. Baliktad sa dapat ginagawa. Kasi ang mangyayari niyan, yan ang gagayahin ng mga bata. Paano kung sabihin ni Lexter sa'yo na ikaw yung ginagaya niya? Kasi nanggago ka nanggago ng mga ibang content creator, ng mga sikat na content creator dati. Tapos, ayun, sumikat. Ngayon, ginagaya ka ngayon ni Lexter. Gumawa siya ng kalokohan na nakakainis, na kinainisan ng ibang tao. Ngayon, nagba-vlog na siya. Paano kung ganun? Yahin ng mga bata. So, in short, pwede na yan. Sige,
Gawa na lang ako kabulastugan. Hindi ko naman sinasabi na ako ay immune dito kasi this is my job. Ganyan din ako, mas kupal pa nga ako dyan. Anti-kupal ka, pero mas kupal ka. Anong katangahan yan, makagago? Tapos sabi mo, it's your job? Trabaho mo yan sa social media na mangkupal ng tao? Paano kung sabihin ni Lexter na ito'y napili kong trabaho na mangkupal kasi idol kita, makagago? Ganyan din ako, mas kupal pa nga ako dyan. But you know, iba na eh. Pass na ako eh. Di ba? So, sana hindi na natin binibigyan ng pansin yung mga ganitong estilo. After mo mapaglumaan yung ganyang estilo, tapos ngayon gusto mo mag-gatekeeping, gatekeeping ka na. Bawal yung gawin niya kasi ginawa ko na yan. Ganitong estilo, ha? Kasi exactly, yan ang gusto niya. And sa isang banda, eto na yung chance ni Mayor ng San Juan. Di ba? Para magpapogi. Tandaan nyo, election sa 2025. So wala siyang ibang choice. Wala siyang, syempre gagastos siya ng milyones. O, aminin natin ha. Hindi ba gagastos ang isang mayor ng milyones? Gagastos hundreds of millions of pesos para lang sa upcoming na election, para ma-re-elect siya. Real talk lang ha, legit yan. Syempre ito, free publicity. Free lahat. Then, kung mayor siya, tatakbo ulit siya. Surprise, surprise! Di ba, easy? So, ang gustong sabihin ni Makagago dito na easy win na naman si Mayor. Kasi sa publicity na ginawa nila ngayon. Mas okay na nga yun eh, na hindi magastosan sa Mayor. Kesa naman yung pera niya mapunta na lang sa mga tarpaulin. Tapos pagkatapos ng election, basura na. Diba? So ano ba dapat gawin ni Mayor? Walang public apology, walang media. Kahit saan naman pumunta sa Mayor, may masasabi ka, makagago. Kasi may nagbabayad sa'yo para siraan si Mayor. Alam ko naman na umamin ka naman na binabayaran ka. Aminado naman niya si Makagago na binabayaran siya para gumawa ng content ng para gumawa ng political vlogging. Ito yung problema kay Makagago. Kaya ang hirap paniwalaan lahat ng sinasabi niya. Now mga kahombre ko, kung ako yung rider na binasabasa niya, tinarantado-tarantado niya, definitely hindi ko patatawarin to eh. Kasi, paano kung nabasa niya yung phone nitong rider? Yun na yun. Lahat po ng nakikita niyo sa social media, wag niyo yung isipin na yan na talaga yan, na legit talaga yan. That's only for publicity. Ginagawa yan ng karamihan dahil lang sa publicity. Nothing more, nothing less. Kapag patay na ang camera, patay na ang lahat, wala nang nanonood. Maniwala kayo sa akin. Yung mga minsan, kadalasan po, 80% ng chances, hindi natutupad ang mga pinangako. Wala lights off na, tapos wala na, tapos na tong issue na to. So wala na, tapos na. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Do not believe in what you see sa social media. Definitely 80% hindi totoo mga boss. So now, saan ako papunta? Para sa akin, yung ginawa ng isang mayor ay sobrang mali. Wala po kayo, mayor, mawalang galang na. Hindi tama yung ginawa nyo kasi wala kayong ginawa kundi ang palakihin lang ang ulo ng mamamayan nyo sa lungsod nyo. Pinalaki daw ni Mayor yung ulo ng mga mamamayan niya. Magkano kayo bayad kay Makagago? Hindi mo ba nakita na gustong tulungan ni Mayor yung mga taong gusto magsampa na kaso sa mga taong kasali doon sa Wata Wata Festival na nakapinsala, na nakaabala? Ang kailangan lang nilang gawin, pumunta sa tanggapan ni Mayor, tutulungan na maghanap ng mga ebidensya sa CCTV at tutulungan na magsampa ng kaso. Anong mahirap intindihin doon, Makagago? Nga po, hinihikayat ko po ang ating mga mamamayan na pumunta po sa aking opisina, lalong-lalo na yung mga naging biktima, no? Sapagkat mas gusto ko po na talagang pumunta sila rito at sila ang mag-file ng kaso direct po sa ating mga piskal upang yung revised penal code mismo ang magamit laban sa kanila kung saan mas malaki ang magiging parusa sa kanila, maaari silang makulong base sa kanilang mga ginawa. So Makagago, paano niya pinapalaki yung ulo ng mga mamamayan niya? Hindi niya naman pinoprotektahan, di ba? Napakinggan mo ba na sinabi niya na hindi niyo pwede sampahan ng kaso yung mga yan kasi piyesta namin, di ba? hindi niya naman pinoprotektahan, di ba? Sa lungsod nyo. So ngayon, what's next? Next year, nagawa kayo ng something na dito lang sa lugar na to in particular, okay, it's fine. Pwede magbasaan. Pero how about yung mga tao na napurwisyo? Sobrang daming napurwisyo. Nabasa, meron silang interview sa work nila, merong nasiraan ng laptop, nasira ang ganito, naganda aberya-aberya, na late masyado sa trabaho, na late na nga, basang-basa pa, mga kotse na nasira kasi binubuksan talaga yung pinto, tapos binabasa yung loob ng kotse. Guys,
Ano na bang mundo ang ating, kung nasaan, ano na bang mundo natin ngayon? Ito na ba talaga yon? Yung iskwamihan talaga ng matindi? Grabe, alam niyo yun, this is getting harder and harder, harsher and harsher. Sana, Mayor, binigyan mo ng totoong leksyon yung bata mo. Legit nga, boto talaga to sa makagago. Saka siguro binayaran talaga to. Ay nako, makagago. Sige, ganito na lang. Uulitin ko, walang nilabag na city ordinance ng Wata Wata Festival ng San Juan, itong si Lexter Castro. Okay? Kaya hindi siya pwedeng sampahan ng kaso. At kung tuturuan mo to ng leksyon, anong gusto mong leksyon ba gawin natin dito? Pabugbog? Squat tapos babasain? Sisinturonin? Sabi ni Nico David? O kaya naman, ano bang gawin natin dito? Masimase, squatras, barilin sa paa, putulan ng kamay. Ano bang gusto niyong gawin dito sa taong to? Sa mga video niya, puro hate comment yung mababasa mo. Tapos sabi niya may nare-receive pa siya mga death threat. Tapos pinapadalhan pa siya ng mga fake booking na maling address niya naman, hindi niya naman address yon. Di ba? Ang dami naaabala. Pati siya, hindi na rin siya mapakali. Pati panggulang niya, pamilya niya, hindi na rin mapakali. Wala na silang peace of mind. Ni Lexter, natigilan na ng mga basher ang kanilang pamilya dahil labis-labis na raw ang mental stress na dinaranas nila. Hindi naman daw masamang tao ang kanyang apo. Kahit 100 beses na panoorin yung video, wala naman siyang sinaktan. At ulitin ko, walang video na nag-trend na siya yung nangaharang ng mga sasakyan, pinipilit niyang buksan yung mga sasakyan ng babasa, wala naman siyang inuuga-uga na sasakyan. Yun yung mga nandun sa city ordinance na bawal lapagin. Ngayon, kung bibigyan natin to ng leksyon na gusto nyo, ano bang gusto nyo yung leksyon na ibigay dito? Physical punishment ba yung gusto nyo? Sinturonin, masi-masi, squat, babasain, susuntukin, barilin sa paa, putulin yung kamay. Ano bang gusto nyo gawin dito? Halimbawa, binugbog natin to. Tingin nyo, matututo to? Hindi siya matututo. Alam mo kung bakit? Hindi niya naman naintindihan eh. Dapat sa kanya ipaintindi kung ano yung maling ginawa niya. At yun ang ginawa ni Mayor. At yun ang pinakatamang gawin. Maging civilized tayo. Daanin natin sa usap. Ipaintindi natin sa tao kung ano yung maling ginawa niya. Kung ano yung maling nagawa niya at ginagawa niya hanggang ngayon. 'Di ba? Halip na mag-apology, nang inaasar niya palalo yung mga tao, gumagawa pa siya ng mga video para lalong mainis sa kanya yung mga tao. Ngayon, yun ang ginawa ni Mayor. At para sa akin, yun yung tamang gawin. Okay? Sige nga, halimbawa kayo yung bugbugin, kayo yung putulan ng kamay, kayo yung barilin sa paa. Tingin nyo, hindi kayo magagalit. Ganito kasi yan, kailangan masettle to na hindi na magagalit yung public, yung mga tao, hindi na magalit kay Lexter. At sa Lexter, hindi na rin siya magalit sa mga tao, hindi na rin siya galit sa inyo. Dapat ganun, mawala ang galit sa bawat kampo, sa bawat side. Dapat panalo pareho, panalo ang lahat. Dapat ganun, yun ang gusto ko mangyari. May napakinggan ako, may nababasa ako, may napakinggan ako nagsabi na hindi daw sincere yung pag-apology ni Lexter sa video na ginawa niya. Para sa akin, tingin ko naman nung pinapanood ko yun, mukha namang sincere yung pagkasabi niya doon. Gusto niya mag-apology ng personal doon sa rider. Para sa akin, ang hindi sincere na apology video yung kay Rosmar at saka kay Rendon. Dapat makagago, gawan mo rin ang video yun. Yun lang sa video ito. Peace out.